Magandang araw po sa inyo, mga minamahal kong nakatatanda. Ako po si Dr. Magtanggol po, isang doktor na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan, lalo na para sa mga nasa katanghaliang gulang at mga senior citizen. Mga giliw ko, nais kong simulan ang video na ito sa isang simpleng tanong, ngunit isang bagay na dapat nating pag-isipan ng mabuti. Naniwala ba kayo na ang isang pamilyar at murang prutas na araw-araw nating nakikita sa hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino ay isa sa mga pinaka-underrated na prutas ng mahabang buhay sa kasalukuyan? Hindi ito ginseng, hindi mga mamahaling supplement, at lalong hindi mga imported na prutas na laging laman ng mga anunsyo. Tahimik lang itong nakapuwesto sa mga tindahan ng prutas sa palengke, sa naglalako sa kanto, o maging sa bakuran ng marami sa atin. Ang prutas na tinutukoy ko ay ang papaya. Kapag naririnig ninyo ang salitang papaya, ano po ang karaniwang naiisip ninyo? May mga nagsasabing ang papaya ay para lang sa tinola. Mayroon ding nagsasabi na pampadali lang ito ng pagdumi. Marami rin sa inyo ang nag-aalala dahil sa pag-aakalang matamis ang papaya at masama ito sa kalusugan kung mapaparami ang kain. Kung ganito pa rin po ang inyong pananaw, ipagtatapat ko po sa inyo, kulang at hindi pa po natin lubos na nauunawaan ang tunay na halaga ng papaya. Sa loob ng maraming taon sa aking propesyon, may napansin akong isang malinaw na katotohanan. Habang tayo ay nagkakaedad, mas madali nating binabaliwala ang mga simpleng bagay. Naniniwala tayo sa mga mamahaling gamot, sa mga food supplement, ngunit nakakalimutan natin na marami sa mga pinakamahahalagang sustansya ay nasa mga pang-araw-araw na pagkain na pamilyar sa atin. Ang papaya ay isang perpektong halimbawa nito. Sa tradisyonal na medisina, ang papaya ay binigyan ng magagandang pangalan tulad ng prutas ng mga anghel o hari ng mga gamot. Sa modernong medisina naman, maraming pag-aaral na ang nagpapakita na ang papaya ay isang prutas na may napakataas na nutrient density na partikular na angkop para sa katawan ng tao pagkatapos ng katanghaliang gulang. Subukan po ninyong obserbahan ang inyong sariling katawan. Noong bata-bata pa, kahit ano ang kainin ay pakiramdam ay malakas. Ngunit habang tumatanda, konting kain lang ng marami ay bloated na at hindi matunawan, hindi na mahimbing ang tulog. Nagsisimula ng manakit ang mga buto at kasukasuan at hindi na ganoon katalas ang memorya. Hindi po iyon dahil humihina kayo, kundi dahil tumatanda ang katawan at nangangailangan ng tamang suporta. At sa video na ito, isa-isa nating susuriin ang 12 mahahalagang benepisyo ng papaya para sa kalusugan ng mga nasa katanghaliang gulang at nakatatanda mula sa bituka, digestive system, buto at kasukasuan, puso, mata, utak, hanggang sa kakayahan nitong tumulong na maiwasan ang mga mapanganib na sakit na kinatatakutan ng lahat sa pagtanda. Naniniwala ako na pagkatapos ng video na ito, mag-iiba na po ang inyong pagtingin sa papaya. Hindi na lamang ito isang pangkaraniwang prutas sa hapagkainan, kundi isang tahimik na kaibigan na nagpoprotekta sa ating kalusugan araw-araw. Ngayon, samahan ninyo ako sa susunod na bahagi upang lubos na maunawaan kung bakit lubhang minaliit ang halaga ng papaya. Mga giliw ko, bago natin talakayin ng malaliman ang bawat benepisyo ng papaya, gusto ko po munang maintindihan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ito ay ang dahilan kung bakit mas kailangan ng ating katawan ang papaya kapag tayo ay nasa katanghaliang gulang at tumatanda na kumpara noong tayo ay bata pa. Isipin po ninyo na ang katawan natin ay parang isang malaking pabrika. Noong bata pa, bago ang mga makina ng pabrikang ito, malakas ang motor, malinis ang mga tubo, kahit medyo hindi regular ang pagkain, ayos lang. Kahit magpuyat ng ilang gabi, mabilis makabawi. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, lalo na pagkatapos ng katanghaliang gulang, ang pabrika ay nagsisimula ng magkaroon ng mga tahimik na pagbabago. Ang mga bahagi ng katawan ay unti-unting tumatanda, bumabagal ang digestive system, mas nahihirapan ang atay at bato na iproseso ang mga dumi at hindi na kasing lakas ng dati ang immune system. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang dumadaing na kahit konti lang ang kinakain ay bloated pa rin. Ang mga pagkaing dati ay kinakain, nang normal ay nagdudulot na ng discomfort at ang katawan ay laging pagod kahit walang ginagawang mabigat.
Ang mga sintomas na ito ay hindi agad masasabing sakit, kundi mga senyales na ang katawan ay nangangailangan ng tamang suporta. Ang pinakamalaking problema ng katawan ng isang nakatatanda ay hindi ang kakulangan sa pagkain, kundi ang mahinang pagproseso at pag-absorb nito. Marami ang kinakain ngunit kaunti lang ang naa-absorb. Maraming dumi ang nabubuo ngunit mabagal itong mailabas. Dito na po pumapasok ang espesyal na halaga ng papaya. Ang papaya ay hindi isang pagkain na may malakas o mabilis na epekto tulad ng gamot. Ito ay gumagana sa isang napakabanayad ngunit tuloy-tuloy at pangmatagalang paraan. Tulad dito ng isang tahimik na maintenance worker na araw-araw ay tinutulungang gumana ng mas maayos ang pabrika ng ating katawan. Ang papaya ay mayaman sa fiber na tumutulong sa mas magandang paggalaw ng bituka. Mayroon itong mga enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng mga mamantika at maprotinang pagkain na karaniwang mahirap tunawin ng mga nakatatanda. Mayroon itong mga bitamina at mineral na pumupuno sa mga kakulangan na hindi na kayang gawin ng katawan ng kasing husay ng dati. Nais ko pong ipaunawa sa inyo na pagdating sa pagkain sa pagtanda, hindi natin kailangang kumain ng mga komplikadong pagkain o sumunod sa mga mamahaling uso. Ang pinakamahalaga ay kumain ng bagay na angkop sa kasalukuyang kakayahan ng ating katawan. Ang papaya ay isang napaka-espesyal na prutas sa aspetong ito. Ito ay malambot, madaling nguyain, madaling tunawin, at hindi nagbibigay ng pressure sa tiyan. Hindi nito pinipilit na magtrabaho ng sobrang digestive system. Ito ang dahilan kung bakit maraming doktor at nutrition expert ang nagpapayo sa mga nasa katanghaliang gulang at nakatatanda na isama ang papaya sa kanilang pang-araw-araw na dieta, lalo na sa mga panahong pagod ang katawan, walang gana kumain, o may mga problema sa panunaw. Sa madaling salita, ang papaya ay hindi isang bagay na agad magpapalakas sa katawan, kundi isang bagay na tumutulong upang mas dahan-dahan ang paghina nito sa paglipas ng panahon. At kapag naunawaan ninyo ang prinsipyong ito, makikita ninyo na ang pagkain ng papaya ay hindi isang maliit na bagay, kundi isang matalinong pagpili para sa pangmatagalang kalusugan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga una at pinakamahalagang benepisyo ng papaya simula sa bituka at digestive system, ang pundasyon na may malaking kinalaman sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Mga giliw ko, pagdating sa pangmatagalang kalusugan, lagi kong binibigyang diin ang isang bagay. Upang maging malusog ang katawan, kailangan munang maging malinis ang bituka, maayos ang panunaw, matibay ang mga buto, at ang katawan ay dapat maalagaan mula sa ugat. Ang papaya ay isang prutas na may napakagandang epekto sa mga pundasyong ito. Una, pag-usapan natin ang bituka at ang paglalabas ng dumi sa katawan. Araw-araw, ang mga kinakain at iniinom ninyo ay lumilikha ng mga tira-tira at metabolic waste. Kung mahina ang paggana ng bituka, ang mga ito ay maiipon ng matagal na magdudulot ng kabigatan sa katawan, pagkapagod, pagkasira ng kutis, kawalan ng gana kumain, at hindi mahimbing na pagtulog. Ang papaya ay naglalaman ng saganang natural na fiber. Ang fiber na ito ay parang isang masipag na tagalinis sa loob ng bituka na tumutulong na itulak palabas ang mga dumi sa banayad na paraan nang hindi nagdudulot ng matinding paghilab o iritasyon. Kaya naman, ang regular na pagkain ng papaya ay tumutulong para gumaan ang pakiramdam sa tiyan, mas madali ang pagdumi at mas maging komportable ang katawan. Sunod ay ang benepisyo nito sa pagtulong sa panunaw na napakahalaga para sa mga nakatatanda. Sa papaya, mayroong isang natural na enzyme na tinatawag na papain. Ang enzyme na ito ay may kakayahang durugin ang protina sa pagkain na tumutulong para mas madaling matunaw ang karne, isda at iba pang pagkaing mayaman sa protina. Noong bata pa tayo, sapat ang nagagawang digestive enzymes ng ating katawan. Ngunit habang tumatanda, unti-unting nababawasan ang dami ng mga enzyme na ito, kaya naman maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng kabusugan, pagdighay at discomfort pagkatapos kumain. Ang pagkain ng katamtamang dami ng papaya pagkatapos kumain ay nakakatulong na mabawasan ng malaki ang pakiramdam ng kabigatan sa tiyan at hirap sa pagtunaw, lalo na pagkatapos ng isang masaganang pagkain na maraming karne. Ang susunod na benepisyo na nais kong bigyang diin ay ang pagpapatibay ng mga buto at kasukasuan at pagbabawas ng panganib ng pagkahulog.
Marami sa inyo ang nag-aakala na sapat na ang pag-inom ng calcium para tumibay ang buto. Ang katotohanan, kung kulang ang katawan sa mga sumusuportang sustansya, madaling mailalabas ang calcium at hindi ito mananatili sa mga buto. Ang papaya ay nagbibigay ng bitamina na kailangan para mas kumapit ang calcium sa estruktura ng buto at kasabay nito, nagbibigay din ito ng mineral na tumutulong na mapanatili ang tamang bone density. Dahil dito, ang mga buto at kasukasuan ay nasusuportahan mula sa loob na nagpapababa ng panganib ng osteoporosis at bali habang nagkakaedad. Sunod naman ay ang benepisyo nito sa buhok, isang problema na ikinababahala ng marami sa inyo. Ang mabilis na pagputi at paglalagas ng buhok ay hindi lamang senyales ng pagtanda kundi sumasalamin din sa kakulangan ng sustansya sa katawan. Ang papaya ay naglalaman ng mga sustansyang mahalaga para sa paglago ng hair follicles na tumutulong para mas manorish ang anit. Kapag malusog ang anit, mas matibay ang tubo ng buhok, nababawasan ang pagkalagas at mas bumabagal ang pagputi nito. Ang regular na pagkain ng papaya ay parang paglalagay ng pataba at pagdidilig sa lupa ng iyong anit na tumutulong sa buhok na mapanatili ang sigla nito ng mas matagal. Sa kabuuan, sa 4 na pangunahing benepisyong ito, walang ginagawang marahas o biglaan ang papaya. Sinusuportahan nito ang katawan sa isang tuloy-tuloy at paunti-unting paraan ginagawang mas malinis ang bituka, mas magaan ang panunaw, mas matibay ang mga buto at kasukasuan, at mas naalagaan ang buhok. At kapag ang mga pundasyong ito ay naaalagaan ng tama, ang pangkalahatang kalusugan ninyo ay unti-unting bubuti sa paglipas ng panahon. Mga giliw ko, may isang karaniwang paniniwala na madalas kong marinig sa klinika. Matanda na, para saan pa ang ganda? Basta hindi nagkakasakit, sapat na. Naiintindihan ko po ang kaisipang ito, ngunit nais ko ring sabihin sa inyo ang isang katotohanan. Kapag nararamdaman pa rin nating maayos tayo, makinis ang balat at masigla, mas masaya ang ating kalooban, mas mataas ang ating kumpiyansa, at iyon mismo ay nakakatulong din para maging mas malusog ang katawan. Ang balat ay hindi lamang isang usaping estetika. Ito ay salamin na nagpapakita ng kalagayan ng kalusugan sa loob ng ating katawan. Kapag ang katawan ay kulang sa sustansya, mayroong tago o silent inflammation at mataas ang oxidative stress, ang balat ay kukulubot, iitim at magkakaroon ng mga dark spots. Sa kabilang banda, kapag ang katawan ay naalagaan ng mabuti mula sa loob, mas mabagal ang pagtanda ng balat kahit na nadaragdagan ng ating edad araw-araw. Ang papaya ay isang prutas na may napaka-espesyal na papel para sa balat ng mga nasa katanghaliang gulang at nakatatanda. Ang papaya ay naglalaman ng bitamina na mahalaga sa paglaban ng katawan sa proseso ng oxidation na siyang pangunahing sanhi ng mabilis na pagtanda ng balat. Ang bitaminang ito ay kasama rin sa proseso ng pagbuo ng collagen, isang mahalagang sangkap na tumutulong sa balat na mapanatili ang pagiging nababanat at firm nito. Kapag nababawasan ang collagen, ang balat ay lululoy, kukulubot, at mawawalan ng sigla. Bukod pa rito, ang mga natural na antioxidant sa papaya ay tumutulong na protektahan ang balat mula sa pinsala ng kapaligiran, sikat ng araw at iba pang mga nakasasamang salik na naiipon sa paglipas ng panahon. Ang regular na pagkain ng papaya ay hindi agad magpapabata sa balat, ngunit ito ay tumutulong upang mas bumagal ang pagtanda nito at iyon po ang mahalaga. Bukod sa balat, isa pang isyu na ikinababahala ng marami sa inyo ay ang pagbigat ng timbang at paglaki ng tiyan habang nagkakaedad. Habang tumatanda, bumabagal ang metabolismo ng katawan. Kahit kumain lang tulad ng dati, maaaring tumaas pa rin ang timbang. At ang taba ay karaniwang naiipon sa bahagi ng tiyan na nagbibigay ng pressure sa puso at nagpapataas ng panganib ng mga metabolic na sakit. Upang makontrol ang timbang, ang pinakamahirap na gawin ay hindi ang pagdadayet, kundi ang pakiramdam ng gutom at pagkikrave. Marami sa inyo, dahil sa takot na tumaba, ay nagpapalipas ng gutom na nagre-resulta sa pagkapagod, panghihina at lalo pang paglala ng sakit. Ang papaya ay isang napakatalinong pagpipilian sa ganitong kaso. Ito ay mababa sa calories ngunit mayaman sa fiber na tumutulong magbigay ng natural na pakiramdam ng kabusugan.
Kapag kumain ng katamtamang dami ng papaya, mabilis na mararamdaman ng tiyan na puno na ito, kaya naman mas konti ang makakain ninyo sa pangunahing pagkain nang hindi nakakaramdam ng gutom o discomfort. Ang natural na tamis ng papaya ay tumutulong din na masatisfy ang paghahanap ng matamis na naglilimita sa pagkain ng mga cake, candy o iba pang matatamis na pagkain na mataas sa calories ngunit mababa sa nutrisyon. Nais kong bigyang diin sa inyo na ang pamamahala ng timbang sa katanghaliang gulang ay hindi tungkol sa pagpapapayat ng husto kundi sa pagpapanatili ng katawan na magaan, maliksi at hindi nagdaragdag ng pasanin sa puso at mga buto. Ang papaya dahil sa pagiging malambot, madaling tunawin at mayaman sa fiber ay isang napakaangkop na kaibigan para sa layuning ito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga espesyal na benepisyo ng papaya para sa mga taong may problema sa blood sugar, paningin, at tago o silent inflammation sa katawan. Ito ay mga problemang karaniwan ngunit madalas na binabalewala sa pagtanda. Mga giliw ko, sa pagpasok sa katanghaliang gulang at pagtanda, may tatlong problemang pangkalusugan na napakakaraniwan ngunit madalas na minamaliit. Ito ay ang problema sa blood sugar, paghina ng paningin, at ang tago o silent inflammation na nagtatagal sa katawan. Una, nais kong pag-usapan ang tungkol sa mga taong may problema sa blood sugar. Marami sa inyo, kapag nakarinig ng matamis na prutas, ay agad na nag-aalala at hindi nangangahas kumain. Takot na baka tumaas ang blood sugar at makaapekto sa karamdaman. Tama po ang pag-iingat na ito. Ngunit hindi lahat ng prutas ay magkakapareho. Ang papaya ay isang prutas na may natural na tamis ngunit mataas din sa fiber. Ang fiber na ito ay tumutulong na pabagalin ang proseso ng pag-absorb ng asukal sa bituka, kaya naman naiiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang mahalaga ay ang pagkain sa tamang dami at tamang oras. Ang pagkain ng maliit na piraso ng papaya sa pagitan ng mga pangunahing pagkain, sa halip na kumain ng marami ng sabay-sabay o malapit sa oras ng pagkain, ay tutulong sa katawan na i-absorb ito ng mas banayad at maiwasan ang biglaang pagbabago sa blood sugar. Maraming mga clinical doctor din ang sumasang-ayon na para sa mga pasyenteng medyo kontrolado ang blood sugar, ang papaya ay maaaring maging bahagi ng isang malusog na dieta kung gagamitin ng tama. Susunod, pag-usapan natin ang ating mga mata. Isang bagay na binibigyan lang natin ng pansin kapag malabo na talaga ang paningin. Ang mga mata ay bahagi ng katawan na labis na napipinsala dahil sa proseso ng oxidation at epekto ng liwanag sa paglipas ng mga taon. Habang nagkakaedad, unti-unting nababawasan ang mga sustansyang nagpoprotekta sa retina sa ating katawan na nagiging sanhi ng paglabo ng paningin at madaling pagkatuyo at pagkapagod ng mga mata. Ang papaya ay naglalaman ng mahahalagang sustansya na tumutulong protektahan ang mga mata mula sa pinsalang dulot ng oxidation. Ang mga sustansyang ito ay gumagana na parang isang natural na filter na tumutulong bawasan ang pinsala mula sa liwanag at sumusuporta sa pagpapanatili ng ating visual function. Bukod dito, ang papaya ay mayroon ding precursor na tumutulong sa katawan na gumawa ng bitamina na mahalaga para sa retina. Dahil dito, ang regular na pagkain ng papaya ay nakakatulong sa inyo na mapanatili ang matatag na paningin ng mas matagal at binabawasan ang panganib ng dry eyes at malabong paningin sa pagtanda. Ang ikatlong issue, na sa tingin ko ay pinakamahalaga, ay ang tago o silent inflammation na nagtatagal sa katawan. Iba ito sa acute inflammation na may malinaw na pamamaga at pananakit. Ang silent inflammation ay isang uri ng bahagyang pamamaga na nagtatagal at walang malinaw na sintomas. Ngunit ang kondisyong ito ay may malapit na kaugnayan sa maraming malalang sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes, osteoarthritis at paghina ng memorya. Ang papaya ay isang natural na imbaka ng mga sangkap na tumutulong labanan ang proseso ng oxidation at pamamaga. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong na i-neutralize ang mga sanhi ng pamamaga, kaya naman napapakalma nito ang tago at patuloy na pamamaga sa katawan sa paglipas ng panahon. Nais kong ipaunawa sa inyo na ang paglaban sa pamamaga ay hindi lamang tungkol sa patuloy na pag-inom ng malalakas na gamot. Ito ay isang proseso ng pag-aayos ng pamumuhay at pang-araw-araw na dieta.
At ang papaya ay isa sa mga pagkaing tumutulong sa prosesong iyon sa isang ligtas at pangmatagalang paraan. Kapag mas kontrolado ang blood sugar, mas napoprotektahan ang mga mata at nababawasan ang pamamaga sa katawan, ang kalidad ng buhay ninyo ay kapansin-pansing bubuti kahit na patuloy na nadaragdagan ang inyong edad. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang papel ng papaya sa immune system, kalusugan ng puso, at ang kakayahan nitong tumulong na maiwasan ang mga mapanganib na sakit, mga bagay na pinakaikinababahala ng marami sa inyo pagdating sa kalusugan sa pagtanda. Mga giliw ko, pagdating sa kalusugan sa pagtanda, may 3 bagay na pinakaikinababahala ng karamihan sa inyo. Una, ang mahinang resistensya at madaling pagkakasakit. Pangalawa, ang sakit sa puso. At pangatlo, ang takot sa mga mapanganib na sakit na maaaring lumitaw ng biglaan. Isa-isahin po natin ang bawat issue para lubos ninyong maunawaan ang papel ng papaya sa pagprotekta sa kalusugan sa isang pangmatagalang paraan. Una ay ang immune system. Noong bata pa, kapag nagkasipon, ilang araw lang ay kaya ng gumaling ng katawan. Ngunit habang nagkakaedad, humihina ang immune system, kaya mas matagal ang paggaling, mas madaling lumala ang sakit, at mas madaling mag-iwan ng mga komplikasyon. Ang pagiging epektibo ng immune system ng katawan ay nakadepende ng malaki sa ating pang-araw-araw na dieta. Ang papaya ay isa sa mga prutas na nagbibigay ng sustansyang kailangan para gumana ng maayos ang mga immune cells. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa mga cell na nagpoprotekta sa katawan na mas mabilis na tumugon laban sa bakterya at virus, at kasabay nito, sumusuporta sa proseso ng paggaling kapag nanghihina ang katawan. Ang regular na pagkain ng papaya ay parang araw-araw na pagbibigay ng enerhiya sa natural na depensa ng ating katawan. Sunod ay ang kalusugan ng puso, isang problemang madalas kong nakikita sa klinika. Ang ating puso at mga daluyan ng dugo ay parang isang sistema ng mga tubo na nagdadala ng dugo para suportahan ang buong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang mga tubong ito ay maaaring magkaroon ng mga bara, mawalan ng pagkaelastiko, at mas madaling mapinsala. Sinusuportahan ng papaya ang puso sa maraming paraan. Ang natural na fiber sa papaya ay tumutulong na mabawasan ang pag-ipon ng mga hindi magandang substance sa dugo na nakakatulong para mas maging madali ang daloy ng dugo. Bukod pa rito, ang mga mineral sa papaya ay tumutulong sa katawan na mapanatili ang tamang balanse para maging mas stable ang presyon ng dugo. Kapag malusog ang mga daluyan ng dugo, mas gagaan ang trabaho ng puso. At kapag mas magaan ang trabaho ng puso, mas tatagal ang tibay ng katawan. Ang ikatlong issue na siyang pinakaikinababahala ng marami ay ang panganib na magkaroon ng mga malulubhang sakit sa pagtanda. Nais ko pong linawin ang isang bagay para hindi kayo magkamali. Walang anumang pagkain ang kayang ganap na magpagaling sa mga sakit na ito. Ngunit may mga pagkain na tumutulong para mas maging mahirap na atakihin ang katawan, at isa na rito ang papaya. Ang malalim na sanhi ng maraming malalang at mapanganib na sakit ay may kaugnayan sa proseso ng oxidation na patuloy na nangyayari sa ating katawan. Ang prosesong ito ay parang unti-unting pagkasira ng mga cell sa paglipas ng panahon. Ang papaya ay naglalaman ng maraming sangkap na tumutulong labanan ang proseso ng oxidation na ito. Ang mga sangkap na iyon ay tumutulong na i-neutralize ang mga nakapipinsalang salik na nagpoprotekta sa mga cell mula sa pangmatagalang pinsala. Dahil dito, nananatili ang katawan sa isang mas matatag na estado at mas hindi madaling magulo. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang pag-iwas sa sakit ay hindi paghihintay na magkasakit bago mag-alala. Ang pag-iwas ay ang araw-araw na pag-aalaga sa katawan sa pamamagitan ng maliliit ngunit tamang mga pagpili. Ang pagkain ng isang piraso ng papaya araw-araw ay hindi isang malaking bagay. Ngunit kapag pinanatili ninyo ang gawaing ito sa pangmatagalan, unti-unti kayong nagtatayo ng isang mas matibay na pundasyon ng kalusugan para sa inyong sarili. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga mahalagang paalala sa pagkain ng papaya, mga kaso, kung saan kailangan mag-ingat, at kung paano ito kainin para masulit ang mga benepisyo nito ng ligtas para sa kalusugan. Mga giliw ko, matapos marinig ang napakaraming benepisyo ng papaya, nais kong bigyang diin ang isang mahahalagang bagay.
Kahit gaano pa kabuti ang isang pagkain, kailangan pa rin natin itong kainin ng may kaalaman at naaayon sa kalagayan ng kalusugan ng bawat isa. Una sa lahat, may ilang mga sitwasyon kung saan kailangan ninyong maging maingat sa pagkain ng papaya. Ang mga taong may allergy, lalo na sa natural latex, ay kailangang mag-ingat dahil ang papaya ay maaaring magdulot ng cross-reactive allergy. Kung pagkatapos kumain ay nakaramdam kayo ng pangangati, pamamantal o discomfort, itigil agad ang pagkain at obserbahan ang reaksyon ng katawan. Ang mga buntis ay kailangan ding mag-ingat, lalo na sa hilaw o hindi pa hinog na papaya dahil maaaring naglalaman ito ng maraming dagta na hindi angkop sa panahon ng pagbubuntis. Pinakamabuting kumonsulta muna sa doktor bago ito kainin. Bukod dito, ang mga umiinom ng pangmatagalang gamot, lalo na ang mga gamot na nakakaapekto sa pamumuo ng dugo, ay dapat ding magtanong sa kanilang health provider bago regular na kumain ng papaya para masigurong ligtas ito. Kaya, para sa isang karaniwang tao, paano ba dapat kainin ang papaya? Ipinapayo ko po na kumain ng hinog at malambot na papaya sa katamtamang dami. Maaari itong kainin sa pagitan ng mga pangunahing pagkain o ilang sandali pagkatapos kumain at iwasang kumain ng sobrang dami sa isang upuan. Ang papaya ay maaaring kainin ng sariwa, gawing light smoothie o isahog sa sabaw tulad ng tinola para mas madaling matunaw at masustansya. Ang pinakamahalaga ay hindi ang dami ng kinakain, kundi ang regular at tamang paraan ng pagkain. Mga giliw ko, ang kalusugan at mahabang buhay ay hindi nagmumula sa mga mamahaling bagay, kundi sa maliliit na pagpili na ginagawa nating araw-araw. Ang papaya, isang simple at pamilyar na prutas, kung kakainin ng tama ay maaaring maging isang tahimik na kasama na nagpoprotekta sa inyong kalusugan sa paglipas ng mga taon. Ako po si Dr. Magtanggol po na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan. Nagpapasalamat po ako sa inyong paglalaan ng oras upang panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Naway manatili kayong malusog, masaya, at magkaroon ng mahabang buhay upang lubos na ma-enjoy ang bawat araw kasama ang inyong pamilya at mga apo. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na video tungkol sa kalusugan. Mga giliw ko, ang mga impormasyong ibinahagi ko sa video na ito ay ginawa para sa layuning magbigay ng edukasyong pangkalusugan at magpalawak ng kaalaman. Hindi ito nilalayong palitan ang propesyonal na medikal na pagsusuri o paggamot. Bawat tao ay may kanya-kanyang katawan, pre-existing conditions at kalagayan sa kalusugan. Kaya naman, ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa pangkalahatang sanggunian lamang at hindi isang gabay sa paggamot para sa bawat partikular na kaso. Kung kayo po ay may malalang sakit, umiinom ng gamot o may hindi pangkaraniwang sintomas, ipinapayo ko po na direktang kumonsulta sa inyong doktor o health provider bago baguhin ang inyong dieta. Ang tamang paggamit ng pagkain ay makakatulong sa kalusugan, ngunit hindi nito mapapalitan ang gamot o medikal na plano ng paggamot kung kinakailangan.